Sabi niya ngayon na bago na naman yung version na dinadawit niya si Inday Sara sa sabi niya tukhang. Putol ako ng liig. Putol ako ng liig kaagad. Approve niya yan na si Sara sa likuran niya. Putol ako ng liig. Ngayon, putulan niyo ko liig. Kasama si Bibi Sara dyan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Isang mapagpalayang araw po sa atin lahat, mga kaibigan. Ito po ang Kawal ng Demokrasya, Kawal di Carburer. Hihingi muna po tayo ng pamanhin sapagkat hindi masyadong kaya-aya itong mukha na ipapakita ko po sa inyo ngayon. Yan po ay reaksyon ni Senator Bato de la Rosa ng ating pong sabihin na sa halip na nagdanay si Sara Duterte na mamatay si Marcos, ipapatay si Lisa Masa at si Speaker Romualdez, na sabi ko po na siguro mas mabuti ang mamatay ay yung problema ng taong bayan ang pangalan Sara Duterte. Bakit? Eh siya po talaga reyna ng tukhang. At siya po ang kasagutan naman ni Bato de la Rosa, magpapaputol daw siya ng leeg pag napatunayan na si Sara Duterte ay reyna ng tukhang at may mga pinapatay sa Davao City nung siya ay alkalde pa lamang. Magpapaputol daw siya ng leg. Eh ano yan, tatak de la Rosa yan, mga paghahambog, pagyayabang. Tatak ng Duterte ang mga ganyan. Tatak Baste, tatak Digong, tatak Pulong, tatak Sara. Eh talagang barumbado po yan si Sara. Akala nyo, papakita niya sa TV, magbumura ng PI, kasi ganyan, dapat puluputi niya, pilipitin ng leg ni BBM at siya mismo ang papatay. Pero yung kanyang sinabing meron na siyang kinausap na mamamatay tao na patayin si Bongbong Marcos, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez, mga kaibigan. Abay, sobra na yan. Yan ay pag-amin ng isang vice-presidente. Alam po natin, may kakayanan yan. Bueno, ang kasagutan po natin sa paghahamon ni Bato de la Rosa, tinatanggap ko ang hamon mo, ni Malcao. Puputulan ka ng leeg. Meron ako ebidensya. Puputulan kita ng leeg. Pero duwag ka, magpakita ka muna. Hinahamon kita. Bato de la Rosa, magpakita ka sa akin. At tawagin mo ko sinungaling pag hindi ko ikinabit sa iyong kamay itong poses na ito at pag hindi ko ginilit ang leg mo. Lahat po tayo sinasabi natin, pinapangatawanan natin sapagkat yan lamang kapital po natin dito. Ang paninindigan at ang sandata po natin maliban po sa lisensyado natin baril at ito pong ating minanang Chris sa Sultanate of Sulu, abay, ang akin pong sandata ay ang katotohanan. At ako magpapatotoo kung kailangan mo yan. Ito si Bato de la Rosa, magpakita ka, nagtatago ka naman eh. Yabang-yabang mo, sabihin mong, papagginit ako ng ulo, ngayon din. Paano ka gigilta ng ulo ni Malca, hindi ka makita? Nagtatago ka. Bakit siya nagtatago? Sapagkat may warrant of arrest ka talaga. Pinahamon ni Amy Marcos ang kanyang kapatid, nilabas ang saang ang warrant of arrest.
Ang purpose po niyan, ang kadahilanan niya ang kapakinabangan pag inilabas agad-agad ang warrant of arrest. Tatakbo agad sila sa Korte Suprema. Sa Korte Suprema, hawak po ng inchik yan. Ang China ang may hawak ng ating pong gobyerno sa ngayon. Napakalaki na po ng kanilang ginastos. Napakaraming isla. Ginawa na po nilang, akala mo, Bonifacio Global City. At akala mo, Subic. Naging military camp na po, maraming isla dyan po sa West Philippine Sea. At para po bang wala tayong kakayanan na sila'y bawalan, ang nagbabawal sa atin, ang aaway pa sa atin, sarili natin mga senador, sabihin ni Senator Marcoleta, katang-isip lamang naman niyang pagangkin natin ng West Philippine Sea. O isa ka pa. Itong Marcoleta na ito. Pero bakit po ganun? Dapat tayong taong bayan na magalit. Bakit parating dito ako ang galit dito? Dapat matuto tayo magalit, binababoy tayo, pumapalakpak pa tayo, pinagpapasensyan pa rin natin na meron pang Sara Duterte. Ninakawan tayo ng mga Jesus is Lord, mga senador ng Sorsogon, senador ng San Juan, si Jingo Estrada, Sorsogon si Escudero, sa Bulacan ang pinakamalaking nanakaw, harapan, dyan pang headquarters ng BGC Boys or Bulacan Group of Contractors. Ang kanilang hari dyan ang nakawan. Jesus is Lord, Joel is Lord, is lying, JIL, Bulacan. Abay, may nagsisimpa pa rin, balita ko. Meron pa rin ang tumutuloy sa kanila, sa kanilang simbahan. Dapat yan, itiwalag na kayo. Dapat yan, itiwalag ninyo si Villanueva. Bayan, itong kanyang ninanakawan. Dapat kayo, bago kayo sumamba sa magnanakaw, sumamba muna kayo sa katotohanan at sa katarungan. Yan ang tunay na relihiyon. Katarungan. Sabi ni Alan Cayetano, ano raw ang mapapala natin sa katarungan? Hindi naman daw yan makakain. Ogo! Ba't ba ganito ang ating mga senador? Kumakampi sa China, lumalaban sa katarungan, at tayo ay nagpapasensya. Dapat magalit tayo. Dapat magalit tayo. Hindi ko po ninanais na kayo ma-high blood na pareho ko. Pero, sobra-sobra ng kapihan ng Pilipino. Tayo wala pa rin ginagawa. Ito sinasabi ni Amy Marcos, bakit daw natin tinatraumatize? Ibig po sabihin ng traumatize, ay para natin binibigyan ng problema, aburido. Ito si Bato de la Rosa, pagsasabi natin may warrant of arrest. Trauma na yan. Ang concern ng isang senador na pareho ni Amy Marcos, baka maaburido si Bato de la Rosa. Yung mga naging biktima ng tukhang, hindi lamang naaburido, hindi lamang lumuha, naggastusan pa sila sa punerarya. Hindi umaangal itong Amy Marcos, hindi umaangal itong mga senador, hindi umaangal itong mga Joel is lying religion, hindi sila umaangal, kumakampi pa sa mga Duterte. Yan ang malungkot, yan ang nakakagalit, yan ang ating pong panawagan na kung kinakailangan po magkaroon ng revolusyon ang ating bansa, so be it, kung kinakailangan. Ang labanan, simple lang, maka-Duterte, makasamaan, at kabutihan laban kay Duterte. Dalawa lamang po yan. Para pong panahon ni Lincoln sa Amerika, dalawang pinaglalaban, isang lamang pinaglalabanan. Yung gusto magpalaya ng mga itim bilang mga tao ng Diyos at mga gustong manatiling alipin ng mga itim upang sa ganun patuloy ang pagyaman ng Amerika. Ito nangyayari sa atin ngayon,
meron pang gustong magpatuloy, talaga naman magiging presidente. Yan si Sara Duterte, mga kaibigan. Bakit? Sapagkat ito pa rin ang COMELEC na nagpanalo sa kanya sa pamamagitan ng pandaraya. Hanggang nandyan yung COMELEC na yan, huwag tayong umasa sa eleksyon. Wala pong mangyayari dyan. Totoo yung sinasabi ng mga Duterte, sila mananalo. Hindi dahil sa sila Vicente, hindi dahil sila matalino, napakabobo ng mga Duterte. Hindi dahil sila matino, napakababoy ng mga Duterte. Abay, mananalo sila sapagkat ang Pilipino mukhang pera ang tingin nila. Malaking insulto sa atin yan, pero kailangan ipakita natin hindi totoo yan, Wally Carbonell. Hindi totoo. Matatalo si Sara Duterte. Ayaw ko po sumugal. Ang pera ng China, sobra-sobra. Galing sa droga, galing sa money laundering, galing sa sugal. Dito, sila ang nagkakamal. Galing sa West Philippine Sea, yung ating mga mangingisda, hindi na makapangisda dyan. Ang umaani po araw-araw, oras-oras, na makabagong klaseng mga sasakyang pandagat na pangingisda ay China. Bawal ang Pilipino. At pag kami Pilipino na hahara-hara dyan, abay binobomba po nila ng tubig yan. Tayo nagproprotesta lamang. Pero kailangan ko po ang kredibilidad. Kapag sa akin pong ginawang resolution na pinadala ko sa United Nations na nagsasabing ipatupad nga ninyo yung decision ninyo ng June 12, 2016 na ang West Philippine Sea ay teritoryo ng Pilipinas at ang China, yung sinasabi ni Marcoleta na talagang South China Sea yan, napapaligiran tayo o nasasakop tayo ng kanilang 9-dash line. Sinabi ng United Nations, hindi katang-isip yan, na hindi totoo yung claim o yung mapa ng China ng 9-dash line na sumasakop sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Tayo naglalaban. Sige, maglaban-laban na tayo. Mga Marcoleta, mga Bongo, Bato de la Rosa, Aini, sige, dyan kayo. Dito kami. Dito tayo sapagkat naniniwala po tayo ng katarungan ang siyang magwawagi at dapat natin ipaglaban ang katotohanan. Yan ang ating sandata, ang totoong Diyos na iisa. Yan ang ating pong gabay. At ang kabutihan ay dapat po natin panatilihin. At dahil po dyan, patuloy po tayo susulat ng mga komunikasyon sa iba't ibang mga bansa upang sa ganun sabihin sa kanila na karapatan ng mga Pilipino na ipaglaban ang kanilang bansa. Hindi kami papayag na maging Venezuela tayo at ang gagawa sa atin yan, hindi Amerika, kundi ang gagawa sa atin China. Mapa-China, mapa-Amerika, mapa-Vietnam, Malaysia, hindi po natin papayagan yan na tayo ay sakupin, pasukin, kidnapin ang ating mga leaders. Abay tayo na lamang gigilit sa ating mga leaders na tiwali. Gigilitin na po natin ligyan. Magpakita ka muna sa sampulan po natin. Ito si Bato de la Rosa. Sa sampulan ng kawalan demokrasya, ang paggilit ng liig ng isang senador. Pang-una pa lang yan, si Bato de la Rosa. At doon po sa mga patuloy na nagtitext po sa atin na gustong sumapi sa kawalan demokrasya, patuloy po kayong mag-text lamang. Sa ngayon, isa lamang po ang aking pong hinihiling sa inyo. Lahat tayo, lahat kayo na nakikinig sa akin na subscribers ng Kawalan Demokrasya, ibig sabihin, pag hanggang ngayon, subscriber kayo, pareho po tayo ng paninindigan, kailangan kong tulong ninyo. Magkampanya po kayo ng mas maraming subscriber
para sa ganun, makita ng Canada, makita ng China, makita ng United Nations. Meron palang 1 million followers siyang kawal ng demokrasya. Kaya ang kanyang subscription, certification mula sa YouTube. Tulungan po ninyo ako. Yan lamang kailangan kong tulong sa inyo. Ako, si Kawaldi Carbonell, nagsasabing, iniibig ko ang Pilipinas. China, layas, bato, magpakita ka.